Sa pangyayari sa Barangay Dorillo, alam nyo na medyo napakasakit din sa amin, di ba? Pagkakataon na sana ng lumigaya yung mga tao dahil for ilang years hindi tayo nakapag-celebrate ng face to face sa pista eh. So anong nangyari doon? Parang hindi maganda eh. Kasi itinapat ng pista na time pa na magdidiwang yung mga tao natin sa kabestahan. Pero alam nyo, nakita ko, na-observe ko na sa pangyayari sa Dorillo, parang medyo malungkot yung mga tao nung pasukin ang tropa ng sundalo doon. Dahil alam ko yung mga tropa natin, mababait naman doon sa kanila, mapakaibigan sa mga kabataan, sa mga tao. At saka yung ginagawa nila sa barangay is to serve sa mga taga-barangay. Tinanong-tanong ko yung mga yung mga taga-barangay Dorillo after the pangyayari. Sabi nila wala namang problema ng mga tropa doon. So parang sa akin sana magtulungan na lang tayo eh para sa kapakanan ng ating kababayan. Lahat naman tayo mga Pilipino. Sana nag-usap-usap na lang huwag na nating palalain yung problema. Kasi ilang taon na tayo, mahigit 50 years na ganito pa rin yung nangyayari. Pilipino kapwa Pilipino. Ginagawa naman ng gobyerno yung lahat eh. Binibigyan na tayo ng mga kalsada, yung farm to Market Road. Sana ako natutuwa ako na magkaroon ng kasi alam namin na bibigyan ng 10.4 million yung mga cleared barangay natin. So ako, sabi ko ngayon, aywan ko kung ituloy ng gobyerno yun. Nangyari yun, di ba? Sa RCSP, dapat bibigyan na yung mga cleared barangay. So ako, nananawagan ako sa mga taong naliligaw pa sa landas na sana may prinsipyo kayo. Inirespeto namin, pero sa akin naman, pag hindi naman masama yung ginagawa ng militar natin, sana wag na natin galawin. Kaya sabi ko, nirespeto namin yung, alam nyo, mga prinsipyo na yun. Mga prinsipyo yan ng ninyo. Pero maganda rin yung pagkakaisa. Tingnan natin yung ginagawa ng gobyerno. Kung kapakanan ng nakakarami, kung kapakanan ng mga tao na nandyan sa barangay. Yung atin naman mga sundalo, alam ko yung ginagawa nila, hindi lang para sa kanila eh. Para na rin sa ating mga kababayan na gusto ipakita ng gobyerno yung pagsiservisyo ng mga sundalo natin na para sa mga maliliit na tao. Iba na yung programa ng gobyerno ngayon at saka noon. Ngayon talaga ipinakikita ng gobyerno na concern talaga yung lahat. Na kailangan tulungan yung mga mahihirap. Yung mga malalayong lugar, kailangan maabot na. At nagpapasalamat rin ako dahil ang laki ng pinagbago ng ating lugar ngayon. So may plano nga yung gobyerno galing sa Maslog na mabigyan tayo ng kalsada diretso. Isang programa yon ng gobyerno. Saan dadaan doon yan sa Dorillo? So, paano matatapos ang programa ng gobyerno? Halimbawa, Farm to Market Road, kung may hahadlang na ang iniisip naman namin ay kapakanan ng mga nakararami, kapakanan ng mga barangay. Halimbawa doon sa Dorillo. Alam nyo, maliit yun na barangay. Pero pag naabot yon ng kalsada, na-access na ng kalsada doon, na pwede ng habal-habal, pwede ng tricycle, or mga four wheels. Malaki talaga ang ipagbabago doon na barangay na yun. Isa ang Farm to Market Road na malaking tulong sa isang lugar kung na-access na. Kasi experience na namin noon sa taon ng Hipapad. Yung daanan pa namin sa ilog,
napakatagal, napakahirap. Pero ngayon, alam niyo, yung Tacloban Hipapad, balik ka na. Noon, mga 1 linggo bago ka makabalik dahil sa hirap ng daanan. So sana naman hindi ko naman pag-ano sa mga tao na, pero irespeto natin. Isipin natin ang kapakanan ng ating, kung ang pinaglalaban mang yung para sa kapakanan ng tao, so kung mabuti man yung ginagawa ng gobyerno, bakit hindi natin tulungan, bakit hindi natin, kumbaga, bigyan ng pagkakataon na mapunta yun sa mga mahihirap.